Yun naman pala mga minamahal yun naman pala, Congressman Rodante Marcoleta. O, balikan natin yung post mo Way back 2017, September 18, 2017. O, tingnan nyo mga minamahal Kasi, ganito yung issue. Diba itong si Marcoleta, bumuboses nga, parang ang nagiging spokesperson na ni Sara Duterte. Hindi man umattend itong si Sara Duterte doon sa naganap na budget hearing, umattend naman si Rodante Marcoleta. Which is, napatunayan natin na itong si Rodante Marcoleta ay literal talagang makadutae. Kasi halata naman sa kanyang galawan. And even nga before, diba, nung lumabas yung drug test, ano yung sabi niya sa ating presidente? O, patunayan mo na hindi ka addict, magpa-drug test ka, patunayan mong wala kang sakit. Ginanon niya ang ating presidente. Although noon, medyo low-key pa lang yun na nagpapakita ng suporta sa mga Duterte. But ngayon, nakita na natin sa budget hearing na talagang, naku po, makaduts talaga itong si Marcoleta. So, ang sabi ni Marcoleta kasi, bakit hindi na lang daw natin sundin yung traditional honored, anong tawag doon? Traditional time-honored tradition. Which is, kapag sinabing time-honored tradition, mga minamahal, is hindi na po kikilitasin. Kumbaga, approve agad. Wala nang madaming cheche-bureche, wala nang madaming tanong. Approve agad yung budget ng ating OVP. So, dapat kilalanin daw natin yung time-honored tradition. Para sa akin, mga minamahal, dapat sana tinimbang ni Marcoleta, time-honored tradition versus accountability and transparency. Ano yung mabigat doon? Kasi, in the first place, hindi natin alam kung saan mapupunta yung pera ng taong bayan. And if we will compare former VP Lenny and the recent OVP ngayon, talagang there is a huge difference. Kasi, mantakin mo ang baba ng budget ng isa, pero productive. Diba? Ang baba ng budget niya, 600 million nga lang. Well, the OVP asking for 2 billion. Tapos yung kanyang mga plataforma is same lang din naman sa ibang ahensya. Yung burial assistance, yung food assistance, cash assistance, tawag dito, educational assistance. 'Di ba mga minamahal, educational assistance, pasok to dito sa sa DepEd. Yung burial and medical assistance sa DOH, yung financial assistance and food assistance sa DSWD. So, 'di ba, pwede naman siyang humingi na lang ng pondo doon ng sapat sa OVP, hindi yung bibigyan pa siya ng separate funds, which is yan nga po yung kinaayawan ni Vice President Sara Duterte. And then hindi na siya umattend kasi sabi niya, nag-send na daw siya ng paper, lahat ng tanong nandun na daw po nakalagay, kaya hindi na daw po siya umattend. So yung pagde-defend naman dito ni Marcoleta, ang sabi niya, kaya hindi yan umattend kasi yung mga tanungan ninyo masyadong masagwa. Tapos to the point na umabot na sa punto na nagkainitan na. Tapos bigla niyang ini-insist na bakit hindi nyo na lang respetuhin yung time-honored tradition. Ganon-ganon. Pero merong post na lumabas itong si Marcoleta, I think 2017 or 2018 tong post niya. Sabi dito, ito sa kanyang post, Marcoleta, ang paggawa ng budget ay sagutin ng mga kongresista. Tungkulin naming himayin ang budget. So, di ba, ang taas ng double standard ni Marcoleta. Bakit naman ganon? Pag kay Sara, time tradition. Pag iba, kailangan busisihin ang budget. Walang bakit hindi mo na lang i-balance? At saka, trabaho naman talaga ng kongresista at mga senador na gumawa ng batas syempre. At yung paghihimay ng budget para mapunta ito sa tamang gobyerno. At mismong COA na nagsabi. Hindi naman po kongresista ang nagsabi na mayroong misuse of funds na ginawa si Sara Duterte. Ang nagsabi noon yung COA, which is yun po yung kinuha ng mga kongresista as a database na saan to nanggaling, ipaliwanag mo yung 75 million, ipaliwanag mo yung 5 billion na feeding program na ang daming nabubulok na Nutriban, nawawala yung gatas, may mga insekto, may pesticide, yung pagkain, buti nga walang
na food poison doon, mga minamahal eh. So, very questionable talaga. O, saan mo ginamit ang 125 million confidential funds? O, yung 75 million? Bakit ganito yung yung pinaggamitan? Yung nakakaloka mga minamahal na, uy, ganito, umabot ng ganitong milyon? Yung, di ba ganon? So, natural lang na magtanong ang mga kongresista kasi trabaho nila yan eh. At ikaw na mismo yung nagsabi sa pangalawa mo pang post. Ano sabi mo? Hindi namin pwedeng basta aprobahan na lang na hindi tinitingnan kung saan ginagamit. Tama. Oh, tapos ngayon, parang kinokontradict mo yung sarili mo. Di ba nakakaloka mga minamahal? Kinokontra niya mismo yung sarili niya. Sabi niya, hindi namin pwedeng basta na lang aprobahan nang hindi tinitingnan kung saan ginagamit. Oh, tapos ngayon, gusto mo time-honored tradition? Ano ba talaga, Marcoleta? Para ka ba sa mamamayang Pilipino or para ka lang sa mga taong nakatulong sa'yo, mga taong nagpasikat sa'yo, or para ka lang sa, money talks, ganyan? Hindi namin alam. So, Marcoleta, magpakita ka naman ng kahit papaano sinseridad sa mamamayang Pilipino. Ay, noon na, inaangaan ka nga namin eh. Matalino ka, alam namin yan, magaling ka. To the point nga na, lahat kami ay humahanga sa'yo. Noon yun. Pero bakit nagkakaganito na? Umabot ka na sa punto na parang nilalamon ka na ng sistema, na hindi na namin lubos maisip na ganito na yung sasabihin mo, makikipag-away ka pa. Tama ba yun? Yung manduduro ka pa, yung sobrang init mo, galawang garapal. 'Di ba? So, ako, para sa akin mga minamahal, I think itong si Marcoleta, parang it's either na impluwensyahan or baka pera ang pinag-uusapan or dala ng friendship. Pero no matter what, kasi pera yan ng taong bayan eh. So, the people should know kung saan gagamitin yung pera. Alam mo yan, Marcoleta, kasi naging kongresista ka nga, di ba? Mambabatas ka. Alam mo yan. Pero yung dadating sa punto na i-defend mo na yung mali, actually, nahirapan si Marcoleta sa pagde-defend dyan. Kasi sinunog siya ni Congressman Luis Tro. Congresswoman, basta ni Congressman, Luis Tro. Sinunog siya. Diba? Kaya hindi tawag dito, hindi nakakabuti yung pagdikit mo sa mga Duterte, nasisira ka, Marcoleta. Hindi mabuti yung pagdidikit-dikit mo sa kanila na instead na iboboto ka pa ng Pilipino in the next election, hindi na lang. Kasi double standard ka. Pagdating sa mga Duterte, okay lang, hayaan mo. Pero pagdating sa iba, bubusisihin mo. Yung OVP, walang executive secretary yan. Yung president, talagang literal na time-honored tradition na hindi. Actually, kinu-question pa nga yung Office of the President kapag humihingi ng budget, kaya nagdadala ng ng executive secretary yung Office of the President. 'Di ba? Oh. Pero yung OVP, wala pong wala po yung executive secretary. And kahit nga sa naganap na budget hearing, si Bratinela, kahit ni isang representative, wala talagang pinadalo eh. 'Di ba, mga minamahal? Nakakaloka. Kaya sabi ko, nung nakita ko tong post ni Marcoleta noon, sabi ko, ang layo na ni Marcoleta ngayon. Iba siya noon sa ngayon. 'Di ba? Halata na mayroon siyang pinapaboran. Halata na mayroon siyang kinakampihan. Hindi tama yun. Imbis na sagip party list, naging sagip Duterte party list yung plataforma mo. Huwag ganun. Sinisira mo talaga yung imahe mo. Sayang yung talino. Yung galing mo. Tapos masisira lang sa mga ganong bagay. Tingnan mo si Roque. Dati ka respeto yung abogado. Human rights advocator yun. Respeto yung spokesperson. Tapos nang dahil lang sa pagiging garapal niya, nang dahil lang sa mga Duterte, nasira yung imahe niya. Mga minamahal. Kaya nga yan yung sinasabi ko. Kung ayaw mo masira yung image mo, hayaan mo na magdesisyon kung ano yung nararapat para sa budget hearing, hindi yung ikaw yung magdedesisyon para sa kanila. Kaya ka nasusupalpal eh. Matalino naman sana to, pero ewan ko ba't ganito. Anyway, yun mga minamahal, na na brought up lang tong kanyang post na ganito kataas yung double standard ni Marcoleta. So anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.